Shalom, alinaw, Yalkol Israel, ang kapayapaan ay sumasa atin at sa buong Israel. Kiin ano'y kulim, lasot dabar ni ginaimit, ilabian haimit, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Ayon sa isang pari na si Dudong Darwin Gitgano, anya, hindi na raw kailangan na sa Biblia ka maghanap sa katotohanan dahil nasa church na raw ang pilar at foundation o ground sa katotohanan. Kaya, anya, doon ka na sa church magtanong hinggil sa katotohanan. At ang church na tinutukoy niya ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Siyempre, isa po siyang pare. At ang talata na ginamit niya ay ang unang Timoteo 3:15. Basahin natin ito sa Magandang Balita Biblia, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Yun ang sinabi sa Tagalog. Basahin natin sa King James Version, sa in English ho. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Yon ang sinabi. So, hindi sinabi dito na hindi mo na kailangan ang Biblia kung magtanong ka tungkol sa katotohanan. At walang sinabi dito na Roman Catholic Church ho ito. So, ibig sabihin, nagsinungaling si Dudong Darwin Gitgano, mga kapatid. Nagsinungaling ho siya dahil hindi dito sinabi na hindi mo na kailangan ang Biblia kung magtanong ka tungkol sa katotohanan. Walang sinabi dito na ganyan. At wala ding sinabi dito na Roman Catholic ho ito na church. So, makikita mo ang kasinungalingan ng isang pari na nagtuturo, nag-aaral ng wala sa Biblia. Sa bagay, mga kapatid, madali lang kasi ang pag-angkin sa mga talata kahit anong reliyon dyan. Di ba? Pwede rin angkinin ito nila dahil libre naman ang lahat sa pag-angkin sa mga talatang ito, sa talatang ito, kapatid. Pero hanggang sa pag-aangkin lang kayo dahil hindi naman talaga na church nyo ito, mga kapatid, ang tinutukoy dito. Basahin natin ito sa Complete Jewish Bible kung ano ang pagkasabi dito. Sa Complete Jewish Bible, 1 Timothy 3:15, so that if I am delayed, you may know how one should behave in the household of God, which is the messianic community of the living God, the pillar and support of the truth. Hindi church ang sinabi dito sa Complete Jewish Bible, kundi messianic community. So, ang church na tinutukoy o sinasabi sa sa King James Version ay messianic community ho pala yan, mga kapatid. Hindi pala yan Roman Catholic Church, hindi MCGI, hindi Iglesia ni Cristo, at hindi rin Pentecostal Church, at hindi rin Baptist Church, o ano pang mga church diyan. Kundi, ang ibig sabihin pala sa church na sinasabi sa King James Version ay messianic community. Ulitin ko so that if I am delayed, you may know how one should behave in the household of God, which is the messianic community of the living God, the pillar and support of the truth. So maliwanag, mga kapatid, na ang church na binabanggit doon sa mga in English na Biblia
sa Complete Jewish Bible ay tinuro talaga ang katotohanan na ito pala ang Messianic community. Yan mga kapatid, hindi ang Roman Catholic, hindi ang MCGI, hindi ang Iglesia ni Cristo, hindi rin ang mga Pentecostal, hindi rin ang Baptist o iba pang mga church dyan, hindi talaga sila, kundi Messianic community. Pangalawa, ang hindi naintindihan ni Dudong Darwin Gitgano na isang pare na ang church na tinutukoy dito, kung ipagpalagay natin ito sa church, payagan natin ang sinabi na church, ang church na tinutukoy dito ay hindi yaong church o relihiyon na napuno ng mga bisyo ang mga membro, hindi yaong relihiyon na napuno ng mga bisyo ang mga membro at napuno din sa mga masasamang gawain. At hindi rin ito ang church o reliyon ng mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Tulad sa makikita natin dyan sa Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church ay reliyon ho ng maraming mga LGBT. Maraming LGBT ho dyan, di ba? At ang mga pari nila dyan ay maraming mga bakla. Hindi nyo yan may pagkaila, mga kapatid. Alam yan ang lahat. Maraming mga lasinggo, mga sugarol dyan. Maraming mga burikat at mga bugaw dyan sa reliyon na yan. Maraming rapist at mga kriminal. Maraming mga drug addict at mga drug lord dyan sa Roman Catholic Church. Maraming mga anting-antingan at mga albularyo dyan sa Roman Catholic Church. At may mga aswang pa dyan, di ba? Marami ding mga kawatan sa ating gobyerno dyan. At mga corrupt na mga politicians. Karamihan mga Roman Catholic ho yan. At maraming mga mamamatay tao at mga abortionista dyan. Di ba? At maraming mga sinungaling dyan sa Roman Catholic. Maraming mga sinungaling na mga tao dyan, lalo na ang mga pare at mga CFD. Dahil puro kasinungalingan ang itinuro nila sa mga tao. Ibig sabihin yan mga kapatid, na ang Roman Catholic Church wala sa katotohanan. Yan. At reliyon ho yan ng mga CPP-NPA. Alam nyo yan, di ba? Kaya hindi yan ang church na tinutukoy dito sa unang Timoteo 3:15. Tandaan mo ho yan. Dodong Darwin Gitgano. Hindi yan ang Roman Catholic Church ang tinutukoy sa unang Timoteo 3:15 dahil ang church na tinutukoy dito ay yaong church na walang anumang mansa, walang dungis, at walang anumang depekto, kundi ito ay banal na iglesia. Basahin natin. Efeso 5:27 o Ephesians 5:27 sa King James Version, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Yan ang sinabi. Holy and without blemish. Dito sa Complete Jewish Bible, basahin natin, in order to present the Messianic community to Himself as a bride to be proud of, without spot, wrinkle, or any such thing, but holy and without defect. Yan. Maliwanag ang sinabi dito sa Complete Jewish Bible, mga kapatid. Yung church na tinutukoy doon o sinasabi doon sa King James Version, yan ang Messianic community. Messianic community as a bride to be proud of, dahil walang bisyo, walang mga masasamang gawain, walang dungis,
Kaya walang depekto, but holy without defect. Sa Tagalog, basahin natin sa ang bagong tipan, Filipino Standard Version, upang maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati. Ibig sabihin, maganda. Walang dungis o kulubot o anumang tulad nito. Sa halip, ang iglesia ay maging banal at walang kapintasan. Yun ang Efeso 5:27. Yan ang church na tinutukoy dito sa unang Timoteo 15. Dudong Darwin Gitgano. Hindi yan ang church ng Roman Catholic, hindi yan ang Roman Catholic Church. Dahil ang Roman Catholic Church ay maraming dungis. Alam mo yan. Dudong Darwin, alam mo yan. Maraming dungis dyan sa Roman Catholic. Maraming kulubot. At maraming kapintasan o mga depekto. Di ba? Kaya mahiya naman kayo sa balat nyo, Dudong Darwin Gitgano. Dahil matagal na yang nakikita ng mga tao at alam ng mga tao ang kadungisan ng Roman Catholic Church. Mula pa sa mga katsila, mula pa sa mga papa at mga kardinal hanggang sa mga pare. Katakot-takot ang mga kapintasan na kanilang ginawa, mga kapatid. Kaya kung ano ang mga leader, ganon din ang mga membro, punong-puno ng dungis ng mga dungis. Ngayon, saan ilalagay ang Roman Catholic Church? Basahin natin, Pahayag 21:8. Ngunit para sa mga duwag, sa mga hindi sumasampalataya, tulad ng mga Romano Katoliko, hindi sila sumasampalataya kay Yeshua HaMashiach. Para sa mga karumaldumal, marami dyan, mga karumaldumal sa Roman Catholic Church. Mga mamamatay tao, marami dyan sa Roman Catholic Church. Mga mapakiapid, marami dyan sa Roman Catholic Church. Mismo mga pare, mismo mapakiapid. Mga mangkukulam, marami dyan sa Roman Catholic Church. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yan, lahat ng Catholic Church, lahat ng Katoliko ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At sa mga sinungaling, gaya ng sinabi ko noon, nanguna na dyan ang mga pare at ang mga CFD sa kasinungalingan. At ang kalalagyan nila ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asopre. Ito ang ikalawang kamatayan. Yan ang pupuntahan niyo, mga Romano Katoliko. Lahat na sinasabi dito sa talatang ito ay makikita mo lahat yan sa Roman Catholic Church. Kaya wala kayong lusot, Dudong Darwin Gitgano. Kaya mas maigi guro para sa'yo na magsisisi ka na habang may panahon pa. Hanggang sa muli, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai, mabuhay ang sambayanang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Hallelujah. Baruch Hashem. Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matif Gideon Silva, magsasabi sa inyong lahat na mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba, Bishem Adonai. Blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.